Sa putong ito ay ating mapapanood kung paano nanatiling liwanag ang pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Narito ang Picari 3 and 4 with Hope in the Midst of Darkness. Ang bawat pangapi ay hindi lang sugat sa katawan, kundi teklat sa isipan na maaaring magpunga ng matinding dalamhati. Kapag ang sakit ay hindi na kayang itabot, ang lupa ay nagtitintangang saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit sa bawat dilim, may isang liwanag, isang kamay na handang umalalay, isang tinig na handang magtanggol. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pananakot, kundi sa kakayahang magmahal, umunawa at magpatawad. Alinan sa sihan ang kwento ng batang namulat sa mundong mapahusgan, isang kwento ng nagbukas ng sugat sa kanilang murang isipan. Good morning, class! Alam ko, excited kayong lahat na magbalik eskwela. Maaari bang ipakilala ninyo ang inyong mga sarili? Ma'am, ako po si Iboy, ang skirt ng isang taon. Napakabibo mo naman, Iboy! Ma'am, patawad po. Ibinalik ko pa po ang panglinis, kaya po ko nahuli. Sino po siya, ma'am? At bakit po siya naririto? Iboy, siya ang anak ng tagapangasiwa ng paaralan tuwing bakasyon. Magiging kaklase niyo siya ngayong taon. Sige anak, ipakilala mo ang iyong sarili. Magandang araw! Ako ang anak ng janitor ng school. Ako si Ann. Ann pangit! Quiet class! Iboy, hindi maganda ang iyong inasal. Masama ang mangutya ng kapwa. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Class, mayroon lang kaming pagpupulong saglit. Inaasahan ko na magiging maayos kayo kahit wala ako. Opo, ma'am! Ako po si Ann. Sabi nila, bagay na bagay daw sa akin ang aking pangalan. Ang pangit, ang baho, ang taong walang nagmamahal, at ang taong walang nagmamalasakit. Puro panlalait ang naririnig ko sa aking kapwa. Hindi nila alam kung sino ako at kung ano ang pinagdadaanan ko.
Anak, huwag mong isiping walang nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal. Nandito kami ng iyong tatay. Oo, anak. Huwag mong itago ang bigat na iyong dinadala. Nay, tay, hindi ko na kaya. Sobra na po yung sakit na aking dinadala. Ang bigat na po sa aking dibdib. Parang gusto ko na pong mawala sa mundong ito. Lord, patawarin mo po ako sa aking gagawin. Wag mong gawin yan. Hindi makakatulong yan sa iyong problema. Tama ang nanay at tatay mo. Hindi ka nag-iisa. Narito ako, ang iyong kaibigan, handang makinig at umalalay. Hindi mo kailangang pasanin ang bigat mag-isa. Pero baka hindi mo ko maintindihan. Baka maging pabigat lang ako sa'yo. Hindi, Ann. Ang kaibigan, hindi sumusuko. Kung madilim ang daan, sama-sama nating hanapin ang liwanag. Salamat. Nang dahil sa'yo, naramdaman ko may kasama akong lumaban. Sa mundo ngayon, tila normal na sa ilan na manginsulto, manghusga, o manglait ng kapwa. Andyan yung araw-araw kong pinagtatawanan, tinutulak, at sinasabi ng mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. Naranasan ko ang mabuli na maaaring magdulot ng matinding sugat. Ngunit ito rin ay maaaring daan tungo sa mas matatag na pagkatao. Ang mahalaga ay matutunan nating hindi tayo nag-iisa at sa bawat dilim, lagi may liwanag na naghihintay. At sa huli, ang isang taong minsan nabuli ay maaaring maging simbolo ng lakas, tapang at pagbabago. Ang bawat mga api ay hindi lang sugat sa